Hingi naman tayo ng update sa galaw at epekto ng bagyong Opong kasama si Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng DOST Pag-asa. Sir Chris, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po sa kanila, sa lahat po na ating taga-subaybay. Sir, ano na po yung pinakahuling update sa galaw at lakas ng bagyong Opong? Well, sa ngayon po, nasa dagat pa rin yung tinatayang sentro nito. At kanina nga alas 10 ay nasa layong 335 kilometers silangan ng G1 Eastern Samar. Bagamat malayo pa to, may kalayo pa sa kalupaan ng ating bansa, meron na po tayong nakataas ng mga wind signal. We have wind signal number 2 dito nga sa Northern Samar, sa Northern and Central portion ng Eastern Samar, sa Northern Central portion ng Samar mismo, and sa Northern portion ng Biliran. Signal number 2 rin po sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, at sa Northern portion ng Masbate, kasamang Ticao at Burias Island. Pag sinabi po natin wind signal number 2, yung lakas ng hangin posibleng umabot mula 62 hanggang 88 kilometers per hour sa mga nabanggit na lugar at mararamdaman po in 24 hours or less. Both pa sa mga pag-ulan na posibleng nararanasan na nga sa mga ilang bahagi po ng Kabikulan at ng Eastern Visayas. Samantala, wind signal number 1 naman dito sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, sa natitirang bahagi ng Samar, sa natitirang bahagi ng Biliran, sa buong Leyte, Southern Leyte, sa northern portion ng Cebu, kasama nga yung Camotes at Bantayan Island, sa northern portion ng Negros Occidental, sa northern portion ng Iloilo, sa Capiz, Aklan, northern portion ng Antique, sa Siargao Island, Bukas Grande Island, Dinagat Island. Signal number 1 din sa central and southern portion ng Isabela, sa lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, southwestern portion ng Mountain Province, sa buong Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, sa Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, ganoon din sa lalawigan ng Quezon, Romblon, Marinduque, Occidental at Oriental Mindoro, Calamian Island at sa natitirang bahagi ng Masbate. Ngayon sa mga kababayan natin, baka nagtatanong bakit may nakataas na tayong wind signal number 1 dito sa Metro Manila, tsaka sa ilang bahagi ng mga nabanggit natin, pero generally, okay pa naman ang panahon. Ang paliwanag po dyan ay yung lakas naman ng hangin associated with wind signal number 1 mula 39 hanggang 61 kilometers per hour ay posibleng maramdaman in 36 hours or less. Kumbaga may palugit tayo, may tinatawag tayong lead time para po makapag-prepare pa. Subalit, yun nga, sa patuloy na paglapit ng bagyong si Opong ay posibleng magkaroon pa tayo ng mas matataas na wind signal kaya antabayanan po yung 3-hourly tropical cyclone bulletin na ipinapalabas ng Pag-asa hinggil nga sa bagyong si Opong. Sir, may posibilidad po ba itong lumihis ng direksyon o magbago ng landfall area sa susunod na 24 oras? Well, ang nakikita po kasi natin yung tinatayang sentro nito ay posibleng tumama sa northern part ng Northern Samar, then ilang bahagi ng Kabikulan, ilang bahagi ng southern part ng Quezon, possible din po sa Marinduque, then Laguna, Batangas area, yung tinatayang sentro. Ngayon, kung makikita po natin sa ating forecast track, may tinatawag din po tayong area of probability. Yun yung parang APA na kung saan nakapaloob yung center track at nagpapakita ng iba pang posibilidad na maaaring mangyari sa pagkilos ng bagyo. So, basically, ang ating area probability nagpapakita ng mga posibilidad na pag-landfall ng bagyo. Bukod sa mga nabanggit ng lugar, pwedeng more to the south nun or more to the north po ang pagtama. So, regardless, dapat hindi lang po yung landfall dapat paganda, Yung mga lugar na may wind signal, dapat maging handa. At yun nga, makinig sa 3-hourly update, yung latest update ng Pag-asa hinggil sa bagyo. At yung mga residente po ng mga binanggit nating lugar, dapat patuloy yung ugnayan sa kanilang local government, saka local DRR officials para po sa patuloy na disaster preparedness and mitigation measures. Sir, gaano naman kataas yung tsansa na maging ganap ng typhoon itong si Opong bago ito tumama sa kalupaan? Well, hindi po natin nirule out, na posibleng ang sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, bago ito mag-landfall, ay umabot pa ng typhoon category. At pag nagkaganon po, reminder din sa mga kababayan natin, posibleng magkaroon pa tayo ng mas mataas na wind signal sa mga susunod nating issuance ng weather bulletin. Sir, follow-up na lang po, saan inaasahang magla-landfall ang bagyong Opong? Well, yun nga, ang ilan sa mga possible na tamaan ng sentro nito, itong northern part ng Northern Samar, and then dito sa may bandang
southern part ng Bicol, sa may bandang Sorsogon area, then probably the southern portion of Quezon, and then possibly northern part ng Marinduque, and then the Batangas Laguna area. No? Yan po yung initial assessment natin sa ngayon. Pero gaya nga ng binanggit ko kanina, malawak yung area probability. So generally, itong northern, eastern Samar, kailangan maging handa sa potential landfall. Itong Catanduanes, Albay, Sorsogon, kailangan din po maging handa. Itong Masbate, tapos itong southern part ng Quezon, Marinduque, Batangas, Cavite, kailangan maging handa po sa mga landfall scenario natin. Kung umabot sa signal number 4 yung bagyo, alin pong mga probinsya yung pinakamalaking posibilidad na makaranas po nito? Sa ngayon po kasi kung pinaka-maximum na abutin nito ay typhoon category, ang pinakamataas po natin nakikitang wind signal na i-re-raise ay hanggang number 3 lamang po. So basically yung malapit po sa sentro nito, ito nga yung nakaraming bahagi po na southern zone area, yun po yung nakikita natin na posibleng makaranas. At the moment, based from our projection na umabot ito ng typhoon, yun po yung posibleng magkaroon ng wind signal number 3 sa mga susunod po natin issuance ng tropical cyclone bulletin. Sir, sa inilabas na gale warning, anong lugar ang pinaka-apektado at gaano kalaki ang alon na dapat paghandaan ng mga mangingisda at biyahero sa dagat? Well, sa ngayon po yung gale warning natin ay nakataas sa mga karagatan sa paligid nga nitong Eastern Visayas. Inaasahan na posibleng umabot ng 4.5 meters or mas mataas pa doon yung magiging sea condition. And paalala rin po, habang lumalapit yung bagyo, pwedeng madagdagan pa yung mga bahaging karagatan. Pwedeng magkaroon na rin ng gale warning sa mga karagatan sa ilang bahagi po ng Bicol region, ng Quezon, ng possibly Marinduque, Mindoro provinces, and Calabarzon area sa mga susunod nating issuance. Kaya antabayanan din po ng mga kababayan natin yung gale warning na pinapalabas po natin ng every 5 p.m. at saka 5 a.m. the following day. Sir, sa mga lugar na may banta ng storm surge, gaano kataas yung inaasang taas ng tubig na alin man pong mga baybayin ang pinakadelikado? Sa mga lugar na may banta ng storm surge, ito pong ilang bahagi ng itong coastal areas ng northern at saka eastern Samar, at saka itong coastal areas ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon. Yan po, yung ilan sa mga lugar na may banta ng storm surge. At yun nga, maaaring madagdagan pa, depende po sa magiging pagkilos nitong bagyong si Opong. Pag kumidisit ito ng more to the west, ay maaaring yung ilang bahagi po ng Visayas area magkaroon na rin po ng storm surge warning sa mga susunod nating issuances. Kung magpapatuloy naman more to the west-northwest direction, dinasahan madadagdagan pa ng mga storm surge warning bandang southern Luzon and central and western Visayas area po. Okay, sir, maraming salamat po sa inyong oras. Sir Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng DOST Pag-asa.